Ang tanong na karamihan sa mga ahensya na pag pumupunta sa mga tanggapan ng MWO, bakit natin agad na pauuwiin ang mga manggagamang Pilipino? Teka muna sir, nag-agency ka ba? Yes sir. Kaya naman palit na rin. Sir, nothing personal. Grabe ito mga bayan ang ginawa at sinagot ni Senator Rapi Tulfo sa isang OFW na nagtatanong po sa kanya dito sa Saudi Arabia. Kaya watch po ang video nito kung bakit tila nagpalakpakan ang lahat ng mga OFW sa harap ni Senator Rapi Tulfo. Mga bayan, watch po ang video nito. Sir, yung immediate repatriation ay nangyayari ang mga manggagamang Pilipino na nagbakasakali mag-abroad. 2 days, 3 days pa lang dito sa bansang Saudi Arabia, ang nangyayari, nahirapan sa trabaho, gusto nang umuwi. Malaki ang bahay, gusto nang umuwi. Wala pang isang buwan, gusto nang umuwi. Ang tanong na karamihan sa mga ahensya na pag pumupunta sa mga tanggapan ng MWO, bakit natin agad na pauuwiin ang mga manggagamang Pilipino? Teka muna sir, nag-agency ka ba? Yes sir. Kaya naman palit na rin. Sir, nothing personal about that, sir. Tama po kayo, may mga insidente na kung saan yung ating mga OFW nalungkot, nambis yung kanyang pamilya, o nagkaroon ng konting problema, pabalitaan niya sa kanyang pamilya, yung kanyang mga anak, nagpariwara, mag-request siya na umuwi na. Pero kung kunti lang po sila, kumpara doon sa mga sinabi kanina, hindi nasusunod ng kontrata, kaya nag-turn off yung DMW, hindi sila sanay sa ganong klaseng sistema, kasi nga po, sobra-sobra yung binibigay sa trabaho, hindi sila kapag-perform, doon na sila umpisa yung maltrato, and then they've been calling their family, they've been calling DMW, they've been calling different agencies ng gobyerno, kasama na po ako doon, kaya pina-action na sa akin, agad-agad na po akong action. Karamihan po sa mga repatriate, I believe a big percentage of that, ibali po talaga yung reason why they have to be repatriated, dahil para sa akin, walang OFW dapat ang nasasaktan, walang OFW dapat maabuso, o namamatay lalo na. Dapat pag sinabi ng isang OFW na meron akong problema rito sa aking amo, ako po'y sinasaktan at hindi ko kayang trabaho, dapat paniwalaan natin. Dapat i-review natin, sabi mo, and then let them go. Kasi in so many cases, ito, masakit sabihin, na marami sa mga, hindi mo siguro yung agency mo. Ang sasabihin, oy, pumunta ka rito para magtrabaho ka mag-inarte. Marami ng ganong klase ako natanggap na sumbong. In fact, meron pang ilang sumbong na rape. Hindi pinansin ng mga agency, nagsumbong sa agency. Sabi siya, hinipuan na ako, sir, may namagtrator ako. Oh, huwag ka mag-inarte dyan. Tapos natawagin yung ako, of course, magsisinungaling ako. So, ano gagawin ng OFW? Maglalagay siya ng cameras, tapos saka siya magbibideo, ipapadala sa agency. Only din maniniwala ng agency. Now, in some cases, magreklamo yung ating OFW, pagagalitan pa ng agency, hanggang sa masaktan palalo, hanggang sa mabugbog palalo. So, dapat at the first instance, na reklamo OFW, tama ka, dapat agad-agad magkaroon investigation. Dapat marami sa mga agency ang mga pabaya. Marami sa mga agency ang mga loko-loko. Isang pagpapatunay lang kahit nakabreak ngayon ng mga senators sa Senado ay hanggang ngayon ay ginagampanan pa rin ni Senator Rapi Tulfo ang kanyang mga tungkulin kahit nasa ibang bansa po siya. Sa rin nagpapatunay na talagang hindi nasasayang ang boto natin sa isang Tulfo, mga kababayan. Ang hinihiling po namin, maganda at maayos na pag-review ng kaso ng mga complaint ng mga OFW workers. Bakit, sir? It will start sa mga agency. Dapat sa bawat yung OFW natin, yung talaga dapat action. Ang kaso ang agency, tama, karamihan, hindi naman lahat. Pero sa experience ko, I've been doing this for so many years, ilang taon na, dekada na, ang nangyari yung agency, pagbayar eh. Anong benepisyong direkta sa mga OFW tulad ko? Tatapatin kita, Sera, sariling opinion. Kasi unang-una, programa ng OWA, yung OFW Lounge, scholarship, livelihood. Yung lounge na po yun. Ay! Wala, pero yes, exactly, sir. And you are correct. But for me, own opinion lang po, flowery. Bakit, sir? Ang kailangan ko, hindi ko nasasabihin namin, ako na lang bilang isa rin sa mga OFW. Ang kailangan ko ay itaas ang antas ng sweldo. Teka muna, bakit mo nasabi yung flowery yung lounge? Hindi, sir, kasi ganito eh. Programa nyo yan, okay? Maganda yun. Maganda yung programa
naman yun, nakikinabang yung mga OFW na umuwi ng Pilipinas. Ikaw na may tawag ng power, pero tanongin mo lahat ng OFWs na nakikinabang sa lounge na yun, inufuling nila hanggang langit yung lounge. Kasi, nagbibigyan sila ng special treatment. Totoo yun. Masarap yun. Masarap. Pero sir, hindi ba mas masarap kung itataas natin ang antas ng sweldo ng mga manggagawa? Bilang chairman ninyo sa Senate ng DFW, gusto ko humirit sa gobyerno, whether that's Kuwait, Saudi Arabia, UAE, nataasan yung sweldo natin manggagawa. Depende sa lugar. So, yun yung gusto ko mangyari, taasan. It's about time. Which pag-aaralan ko muna, siyempre marami kong konsultahin, lahat ng stakeholders, kasi baka sabihin naman yung bansa, kunya din sa Saudi, sabihin ko, taasan ng $200 more ang sweldo ng mga OFWs dito. Eh baka naman ang gagawin ng Saudi government, kukuha sila ng ibang lahi. Kasi kayo mahal-mahal eh. Itong hit ko ngayon, oo nga, mas mura ng ibang lahi, pero quality naman mga Pilipino. Sanay naman tayo sa mga pag-alaga. Diba? Alis tayo sa ating katawan. Malaga tayo, pasipan, magtyaga, pasensyosa. So sabihin ko, ito tayo nakalaman, plus marunong na mag-English. Yun ang gusto ko iirin kapag sumama ako sa pilar na ito. Kaya sabi ko nga sa aking chief of staff nandito ngayon, magkaroon kami ng hearing in the legislation pagbalik ko na para ito yung discussion na pinag-usapan namin ngayon. Kasama ako. Thank you, sir. Thank you. Kaya naman mga bayan, share niyo po ang video na ito bilang isang OFW at seaman at pamilya ng mga OFW at seaman at sa lahat ng mga Pilipino na nararamdaman niyo ba ang pagmamalasakit na ginagawa ni Senator Rapi Tulfo sa ating mga Pilipino? Well, comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon sa video na ito mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood.